Tinigil na ng COMELEC ang mga proceedings sa People's Initiative. Ikinatuwayan ng Senado habang ilang kongresista hindi raw sisipot sa investigasyon kaugnay sa umano'y bayaran ng pirma. Narito ang aking report. Nagbunyi ang mga senador dahil ipinatitigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative para sa Ayan, so pinatitigil na ni Bongbong Marcos, ha? Ang People's Initiative. Feeling ko natakot to eh. Natakot to na magaya sa tatay niya eh. Tuloy. Miyenta ng saligang batas o charter change. Galing ang impormasyong yan kay Senate President Mig Zubiri matapos daw ang meeting nila sa palasyo kaninang umaga. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Wala pang formal na kumpirmasyon tungkol dyan ang Malacanang. Pero kanina, mismong COMELEC na ang nagsuspinde sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. Kabilang ang pagtanggap ng mga nakolektang pirma sa petisyong na nawagang bumoto ng sabay ang Kamara at Pero take note sabi ni Zubiri, sabi ng presidente, mananawagan daw ang presidente sa Congress, sa House, na ipatigil na. Pero, itinigil na ng COMELEC. Dito mapapansin mo talaga na merong, may problema. Mukhang hindi nakikinig si Tambaloslos kay Marcos. Mukhang talagang matigas ang tumbong nito ni Tambaloslos. Hindi natin alam kung bakit. Dahil ba sa totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na it is the First Lady and Romualdez, sila talaga ang utak niyan? Kung maalala nyo, di ba? Ito yung isa sa mga iniingatan namin ikwento ng Banateros Brothers after the meeting with PRRD. Paulit-ulit niya. Sinabi rin niya sa speech yan eh. Sa tingin niya wala talagang kinaugnayan si Marcos. Walang alam si Marcos. Mahinang nilalang. Hindi niya nakontrolado. At ang nagko-control na lang ay si First Lady at si Romualdez. Kaya nga ngayon, even if kahit anong daldal ni Marcos, hindi niya mapatigil tong Romualdez na to eh. Hindi siya ginirespeto ni Romualdez. Bastos itong si Romualdez sa Pangulo. Kaya kayong mga tanso na nandyan pa rin sa kampo ni Marcos, hoy, gising kayo, mga tanga. Yung presidente nyo, na hinahangaan ninyo, hindi na ginagalang ng Speaker of the House. Ano kayo, tanga-tangaan pa rin? Kaya nga ngayon tingnan ninyo, COMELEC na lang ang inutusan niya na isuspindi muna. Pero again, bakit suspindi is the right word at that time, at this moment pala? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman pwede nilang cancelin yan pag yan nagkaroon talaga ng People's Initiative kasi is part of the Constitution. Ang problema lang talaga yung the way they're doing it. At Kamara ang merong nun. At syempre, sa tingin ko, matatakot din naman harangin yan excuse me, ng COMELEC kasi yung budget nila baka mamaya madali sa susunod, di ba? Senado. Wala pa pong kwenta ang lahat ng pirma na ito. Wala pong expiry date sa mga pirma na ito. Ikinatuwayan ng Senado. We thank you and praise you for this victory you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Kabilang na si Senator J.V. Ejercito, mabuti na lang daw may mga opisyal pa rin ng gobyerno na may respeto sa konstitusyon at pinagtatanggol ang demokrasya. Tagumpay naman daw itong may tuturing ng sambayanan ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pero tuloy raw ang pagbabantay para siguruhin mapoprotektahan ang konstitusyon. Kung natuwa ang Senado, ang Kamara, kibit-balikat lang. There are also other very important House or legislative matters that we are also pushing for. So, wala pong problema. No comment pa si House Speaker Martin Romualdez, pero giit, Mga
Ganid sa kapangyarihan. Ni House Majority Leader Manix Dalipe, hindi sila dadalaw sa investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa di umano'y bayaran ng pirma sa People's Initiative. Si Senator Amy Marcos ang mauna sa nabanggit na komite. Ang desisyon ng COMELEC ay kasunod lang ng banta kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos na baka raw mangyari kay PBBM ang nangyari sa kanyang ama kapag pinilit ang People's Initiative. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka Nako! sa dinaanan ng tatay mo. Palakpakan! Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas ka. Alam mo, meron lang ako hindi pala nasabi. Hindi ko na pala pwedeng sabihin yun. Hindi ko pa pala nakwento ko yung kay Boss Dada at saka kay Coach Oli. Kwento ko bukas, paalala nyo. Boss Dada, Coach Oli, may kikwento pa pala ako sa inyo. Nakalimutan ko ikwento, hindi ko nakikwento. Sinabi ni PRD na hindi niya sinabi dyan. Bukas na lang. Baka mamaya mabasa yung message natin. Ha? Clue! Wag na. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtataka raw ang tila Stress na to. Oh. Hoy! Baka sumunod ka kay Remulla. Easy, yung taba mo sa katawan. Kapal na mukha mo, banat ba? Kala mo di ka naman mataba. Exercise din. Alam mo na, pag stress, nakakaano ng buhay yan. Ha? Huwag ka masyado ma-stress. Tigil-tigilan nyo na kasi ano na yan, PI na yan eh. pagbaliktad ni Duterte sa isyu ng pag-amyenda sa konstitusyon. Matatanda ang noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Ay nako, anyway. Anyway, Romualdez, alam mo, sa totoo lang, siguro pag natutulog ka, nababangungot ka na, at naisip mo, ba't ko ba kasi iinisip to? Ang gulo tuloy ng... Hindi, alam mo, sa totoo lang, si Pangulong Duterte, kita nyo naman di ba? Si Pangulong Duterte, hindi ho ganid sa kapangyarihan yan. Hindi ho yan ng tipo ng tao na ginagawa lang niya ito para ho siya'y mapalitan at tapos ipalit yung anak niya. Hindi ho ganito istorya niyan. Si Pangulong Duterte, pansinin nyo, di ba? Marami sa atin, napoprostrate niya minsan. Bakit? Habang lahat ng tao bumabanat na kay Marcos, sasabihin niya, I still support Marcos. Hindi nyo ba naisip yun? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi ko kasi siya yung tipo ng ibang oposisyon na baka kontra lang, kakaupo pa lang. Ano sabi niya nung kauupo niya? Suportahan natin ang mga Marcos. Suportahan natin. Nasa isang bansa tayo. Until ngayon. Kaya lang nagkaleche-leche ito dahil dito kay Romualdez. Yun ang totoo. Kaya nagkaleche-leche ho ito. Kung hindi sana pakikialaman niya kasi nakita niya Alam niyo, every time na nag-uusap po kami, kitang-kita mo yung puso ni Pangulong Duterte. Nakikita niya kasi na gusto lang nilang magtagal sa posisyon. Ayaw niya yun. Kasi yan ang demokrasya Di ba? Yan po yung demokrasya. Hayaan mo ang tao ang magdesisyon kung sino ang mga susunod na leader. Diba? Hayaan nyo po. Yun yung nakikita niya. Kaya siya na-trigger sobra nitong PI. Bakit to? Kasi pambihira naman. Lantaran yung ginagawang pambibili sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, Speaker Romualdez, ikaw may salarin kung bakit nagkakagulo bayan natin ngayon. Kaya, ewan ko nga dito kay Marcos Bangag ho ba kayo at hindi nyo mapansin yan? Hindi ba ako nagsabi noon si PRRD?
ganun nga yung tanong ko eh. Yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano ba? Hindi mo ba napapansin na ang kaya nagkakagulo tong bayan natin dahil dun sa pinsan mo? Ikaw naman, parang wala kang ginagawa. Kaya ngayon yung tanong niya eh. Hindi niya tanong, sinabi niya eh, na may bangag tayong presidente, hanggang ngayon, bangag pa rin. Yun yung sinasabi. Di ba? Kaya nga naman, if you still want to save your name, Mr. President, if you still want to save your family, Mr. President, sibakin niyo to si Romualdez. Siya ho talaga ang panggulo sa inyong administrasyon. Ako, naniniwala ako. Totoo to. Naniniwala ako na pag ginawa ni Marcos yan, medyo hihinahon si Pangulong Duterte. Yun ang totoo. Sa tingin ko mukhang hihinahon si Pangulong Duterte sa banat pag etong si Romualdez napatalsik talaga, umalis bilang speaker at mapalitan ng iba. Kasi yan lang naman talaga nanggugulo eh. Yan ang napansin niyang nanggugulo. Yan at saka yung asawa. Yung asawa, di mo naman maalis sa tabi yun. Hindi maalis yun. Ang pwede lang sabihin doon, manahimik siya. Huwag siyang pakialamero. Pwede yun. Pero yung aalisin, huwag kayong ganun. Asawa pa rin yun. Hindi naman tayo papayag sa divorce, di ba? Binoto nyo yan eh. So ano lang ang punto dito? Sana makapag-isip si Marcos. Alam mo, it's not too late. It's not too late to remove Romualdez as speaker. Or, ikaw ang ma-remove. Tsinini! May tugtog pa eh, no? Tsinini! Hindi totoo naman eh. Mamili ka, Mr. President. Ikaw o si Romualdez? Sa tingin ko ito naman sa tingin ko lang naman to. Sa tingin ko, si Pangulong Duterte medyo hihinahon siya eh. Pag nakita niyang itinigil na yung mga pagpapalit ng konstitusyon. Kasi kung babasahin mo at pakikinggan mo yung speech niya, yun lang naman ang punot dulo nun eh. Yung panggagago sa konstitusyon, yun ang punot dulo nun. Yung gusto nila ma-retain, yun lang.